hindi yung mali, 'di ba? O ungodly, layo ka na doon para bigyan ka ng favor ni Lord. Nagigets ninyo? 'Di ba? Kasi nakikita niya, okay, okay to si consistent hindi pumapalya to. Dati sinungaling to ngayon hindi na. Ang dati sinungaling, hindi na. Sige, bigyan ko ng something to, tulungan ko to. Ayan, next, ito, law of addition. So, what value can you offer to others? Hindi pwedeng panay-kabig ka lang. Kaya addition yan, ano yung maa-add mong value? What value can you offer to others? Kasi for you to be invaluable, kailangan meron kang na-i-offer. True leaders add value to others. Example, bago ka pa lang, syempre, you want to learn everything about our business. O example, bukas, Laguna tayo, right? Pwede kang mag-volunteer. Means, join naman ako sa tech department. Baka pwedeng assist ako para matuto akong mag-ano dyan sa tech department. Means, ako sa registration. Means, sino ba naka-assign dyan? Baka kulang pa ako. Means, tutulong ako sa pag-organize pagka paano ba yung gagawin ko? Paki-guide ako. Means, sa pagpaano ng food. Means, bawa si Mens Dalia last time, nag-aasikaso ng food. Pwede mo sabihin kay Mens Dalia. Dati si Mens Dalia, assistant ni Mensol sa pag-aasikaso ng food Ngayon, alam na rin ni Mens Dalia, di ba? O, pwede kang mag-ganon. Mens Dalia, pwede akong assistant mo dyan sa pag-aasikaso ng food para matutunan ko din, di ba? O, dapat ganun. Add value. Kahit na sabihin natin na feeling mo, hindi, wala naman akong dalang tao ngayon Anong pakialam ko dyan? Maling mindset yun, means. Tandaan mo, you cannot be influential. You cannot create an organization if you yourself have nothing to offer. Di ba? Kailangan meron kang na-i-offer kasi nagre-reflect lahat yun sa pagiging or sa nagiging attitude mo. Di ba? Nagiging sino ka na nakikita later on ng leaders mo or ng napapasali mo. So, if ganun ka, selfish ka, sarili mo lang iisipin mo, wala kang pakailam sa iba, di ba? Nakikita ng leaders mo yon or ng napapasali mo. So, ano nangyayari? They don't stay. Di ba? Nawawala sila because nakikita nila sa'yo yung mali. You get that? Okay? Siyempre, gusto nila yung may ma-add din na value sa'yo. Di ba? Or sila, ma-add na values ikaw sa kanila. Di ba? Ganun yun. So, tulong-tulong ka din, mga mens. Di ba? Ganun siya. Hindi rin siya binibilang. Ako na nga nung nakaraan tumulong Hindi, kung wala kang ginagawa, tulong, walang bilangan. Di ba? Of course, kung busy ka, hanap kami ng iba. Di ba? Ganun lang naman yun. Hindi naman tayo dito Kung marami ka talagang guest, parang last time, may in-assign ako sa registration. Sabi sa akin, Mins, may mga guest kasi ako. O sige, sa next time ka na lang, hanap ako iba. Walang problema, di ba? Sinaintindihan natin. So, minsan, ang i-assign natin yung wala talagang guest, yung maghahatak lang. Di ba? Yung mga ganun. So, next, ito. Ang question that you ask yourself, how can you serve better? Okay? How can you serve better? Kung wala kang grupo, ask yourself, how can I serve better sa team ko kahit wala pa akong grupo? Bawa, team kings ka. Isipin mo, anong maiko-contribute ko sa team kings? Kasi imagine this, mga mentors If yung buong team kings, team strong, freedom, dynasty, elite, di ba? If yung culture ninyo ganun, hindi nagbibilangan kung sino tumulong nung nakaraan, tapos tumutulong, di ba? Kusa, minsan kahit di naka-assign, di ba? So imagine mo, even yung leaders mo ganun later on, di ba maganda yung culture ng business, right? Di ba? So you add value that way. So how can you serve better? Yan, mga ganyan. Kahit wala ka pang leaders mo or team mo, di ba? Tapos even yung simpleng pag-compliment can add value to your team. Alam niyo ba yon? Kasi example ganito. Nakita ko si Mens Rona. Bago lang ako Example, bago ako. Nakita ko ngayon si Mens Rona, di ba? Tapos, bawa pala, wala akong leader, di ba? Wala akong leader. Tapos nakita ko si Mens Rona pero nakaka-attend na ako ng training. Tapos andyan yung team niya. Tapos nakita ko may ginagawa silang activity. I can compliment or I should compliment. Di ba? Wow, Mens, ang galing naman ng team ninyo. Kaya nagpi-picture sila doon. May pay-in sila. Wow, Mens, congrats. Ang galing naman ng team ninyo. Dapat mayroong ganung compliment. Ngayon, kung mentor mo yan, mentor mo yan, mas lalong dapat ka nagko-compliment. Di ba? Kasi gusto mo, pag ikaw din, sa'yo na nangyayari, may magko-compliment din. Lalo na kung kasama mo yung bago mo. Kasi imagine this, nung kinompliment mo si Mentor Rona, tapos si Mentor Rona, andun yung mga team niya o yung mga bago niya. Di mabibilib yung mga leaders niya, sabihin nila, wow, ang galing niya, Mens. Di ba? Nakaka-create ng influence sa team niya. Yung mga bago naiisip, okay, we belong to the right team. Okay to, magaling yung team natin, nagagawa natin yung tama. You get the idea? Ganun siya. So, kaya pag nakikita mo ganun, compliment mo. Hindi yung kasi pagka-team kayo. Para si Mens Rona ngayon, pag ganun ka sa kanya, si Mens Rona, pag nakita niya rin ikaw, may ganawa kang maganda, sasabihin niya, ang galing mo O kaya sasabihin
sabihin niya sa team niyo, guys, grabe yung team niyo, ang sisipag niyo, grabe kayo nung oras na nandito pa kayo, may pay-in pa rin kayo. O, di ba? So ngayon, nakikitang ganun, ano nangyayari? Nakikreate yung positive atmosphere at the same time, again, yung edification, di ba? Nakaka-boost ng moral, nakaka-boost ng confidence, nakaka-motivate, etc. You get the idea? So dapat ganunan tayo mga mens because we want a positive environment. Di ba? Huwag tayong matipid sa pag-compliment. Huwag tayo, lalo na within sa atin, sa isa't isa kasi alam natin tong gantong training. Do you agree mga guys, mga mentors? Di ba? Alam natin yung mga ganito. So dapat hindi tayo madamot sa compliment. We compliment each other all the time. Whether sa itsura, sa bagong damit, sa bagong pay-in, sa kinakain, di ba? Sa result na nakitang pinost natin last time, di ba? O kailangan, ano tayo doon? Ano tawag doon sa word na yun? Magarbo ba? Hindi eh. Generous. Pwede. Generous sa pag-compliment. Pwede, di ba? Oo, pwede yung word na yun, generous, di ba? So, ganun, kumbaga, appreciative, hindi madamot. Kumbaga talagang, pas may nakita tayo magandang nagagawa ng iba, we can appreciate them. Okay? Kaya bang practicein yung ganung culture, mga mentors? Okay? So, we can add value with each other. Di ba? Lahat tayo, di ba? Hindi na kumbaga, automatic sa simpleng ganon, we add value to each other. Number 1, truly value others. So, you can add value by truly valuing others. Okay? So, ibig sabihin, leader mo, pag wala, hinahanap mo. Isa yan sa way, if you want to add value sa mga leaders mo. Parang last time, pag may mga meeting kami, tinatanong ko, nasa si Mens ganito? Makakapunta siya? Sayang. Di ba? Ganun, nahanap mo sila. Minsan nga, pwede mo pang PM, lalo na kung part ng team mo yan, di ba? PM mo, kung ano na kayo, kung madalas na kayong magkakasama, di ba? Pwede mong ganunin. Kung DR mo, of course, definitely, mas madali, di ba? Kung mas hindi masyado malalim sa'yo, di ba? Add value, truly value other people din, di ba? So, pag nakita mo birthday, okay, happy birthday, di ba? Batiin mo. Makuha natin yung ganung environment, mens, para healthy yung ano natin, yung tayo sa isa't isa. Di ba mas masarap yung ganung environment kaysa murahan, ang pangit, o kaya siraan, di ba? O kaya negative yung mga batuhan natin, palitan natin ng positive para lahat tayo excited tayo sa mga future natin, sa buhay natin, di ba? Sa mga mangyayari. Next, make yourself valuable, more valuable. So, if you can serve other people by making yourself more valuable, di ba? O, example, sa sarili mong, sa grupo mo, hindi ka nagiging valuable kung hindi ka nag-hit ng incentive. Hindi ka di ba, nakaka-contribute. You have to make yourself valuable. Nakuha mga mentors? So, paano din? Example, kaya mong gawin yung tech natin, kaya mong mag-assist doon. So, valuable ka. Malamay ko palagi hanapin, Mens, yung kailangan natin yung tulong ni Mens, di ba? O, valuable ka. O, ang galing mo mag-speaker. O, mag-hosting. O, dati, pag may bigla ang hosting, isang ko lang, message ko kay Mentor Justin, nandiyan ka agad. Pagka talagang available, nandiyan ka agad, Mentor Justin. Di ba? O, valuable. Di ba? She made herself valuable. Tapos, in-improve pa yung sarili. Di ba? O sa speakership, o di ba? Yung mga ibang mentor natin, o yan, si Mentor Jan, Mentor Lodi, di ba? O, valuable. They make themselves valuable. But ginalingan nila eh. Di ba? Galing mag-present eh. So, pagka biglang or merong, kumbaga, panlaban, pag panlaban na speaker at Mentor Lodi, kailangan isalang ko dito. Mentor Lodi to, kailangan mga panlaban. Of course, siyempre, marami pa tayong mga panlaban na Mentor Chow, di ba? Si Mentor Diamond Mentor Jancy, di ba? Mga panlaban din natin yung mga yan talaga eh, di ba? Magagaling talaga, di ba? So ngayon, kailangan gawin mong ganun yung sarili mo. Make yourself valuable, di ba? Nakukuha nyo mga ments? O sa sharing, ganun din. Andiyan pa yung mga iba natin mga mentors, di ba? Si Mentor Harley, no? Galing mag-sharing yan, di ba? Naalala ko nung nandun kami sa Hong Kong, biglaan siya pinag-sharing eh. Nagtatanong sa akin, pwede ba si lang mag-sharing muna? Mentor Harley sabi, sige, si Arlene. Pagbanat ni Mentor Harlene, mga OFW nandun, di ba? Gaganda ng mga bagsakan ni Mentor Harlene, di ba? Pasok. She make herself valuable. Bakit? Kasi minamaster niya yung craft niya eh. Nagigets ninyo? Ganun yun, mga mens. Magre-reflect na yun sa'yo yun, sa ginagawa mo. How valuable you are. Kaya minsan, feeling mo, ba't hindi kaya akong ba't hindi kaya, baka kasi may palya. Baka kasi may kulang. Baka kasi hindi excellence. Nakukuha niyo mga mens? Kailangan, mo yung sarili mo. Excellence, di ba? Google mo na talagang pulido, maayos mo. Make yourself, bottom line, make yourself valuable. Next na tayo. I think na-gets nyo na naman yun. Tama? Know and relate to what others value. If you want an organization, alam mo din kung ano yung binavalue ng iba. Okay? Tapos makikirelate ka sa kanila. Hindi pwedeng palagi yung sayo lang. Selfish tawag doon. Diba? Kailangan makikirelate ka din kung ano yung binavalue nila. They value family? Of course. Diba? Pagka family niya pinag-uusapan, you listen, you respect. Diba? Kasi alam mo, binavalue niya yun eh. Okay? Tandaan mo, napaka-important yan. If you want to have a large organization,
organization, you have to be able to relate sa mga leaders mo. Okay? Next. Do things that God value. Pag yan, nakasenter ka sa kingdom ni God, ginagawa mo yung vina-value niya. Diba? Gusto mo ng points kay Lord, kailangan gagawin mo yung gusto ni Lord na gawain. Hindi yung mali. Diba? Ungodly, layo ka na dun. Para bigyan ka ng favor ni Lord. Nagigets ninyo? Diba? Kasi nakikita niya, okay to si consistent hindi pumapalya to. Dati sinungaling to ngayon hindi na. Ang dati sinungaling, hindi na. Sige, bigyan ko ng something to, tulungan ko to. Ganun lang yun, di ba? Kasi imagine mo, kahit ikaw, di ba? Ganun ka sa tao, di ba? Tama mali. Ganun ka, di ba? Pag kung sino yung malapit sa'yo, hindi ka mahirap tumulong sa kanya, hindi ka mahirap magbigay ng something or maging considerable sa kanya, right? Hindi mahirap gawin, di ba? Pero tingnan mo yung antigas-tigas ng ulo sa'yo, yung nilalabanan ka, even yung inaaway ka, di ba? Ang hirap minsan pagbigyan. Ang hirap, di ba? Pero of course, kailangan natin maibalance yun, matutunan. Pero ang bottom line, yun. Diba? Yun siya. Diba? So, pag inisip mo yung ganun, so if you want a large organization, diba? Gusto mo ng ganung organization gusto mo organization na lumaki, diba? Kailangan magawa mo yung mga ganun tamang bagay. Diba? Para sila din, hindi hirap sa'yo. Diba? Hindi sila mahirapan makisama sa'yo, hindi sila mahirapan na makinig sa'yo, magtiwala sa'yo. Diba? Okay? Nakakuha mga mens? Okay ba yan? Are you learning? Sige, patapos na naman to. Quote na lang to. Ayan. So, seek. Mentors look at the word. Sabi ni John Maxwell, seek to intentionally add value and serve others as you lead. Hindi pwedeng pakabig ka lang palagi. Ask yourself, ano yung value yung bibigay mo? Kasi yung iba mindset, lalo na minsan yung iba bago Yung ibang bago niisip nila, hindi kumita naman siya, may commission din siya dyan paano kung sa strong ka nun? Hindi, totoo. Minsan hindi alam ng bago yun Paano kung sa strong ka, tinutulungan ka pa rin? Totoo, di ba? Wala namang match yun sa mentor mo pero pumunta pa, kung naka-coach pa yan, naka-sports car pa, pumunta pa, nag-Starbucks pa yan, before nan, tinraining ka pa niyan, ilang oras kang kausap niyan, before niyan, miniting ka pa. Di ba? Pero yung iba, ang thinking din, ano naman yan, nakikinabang yan Mali yung mindset. Kailangan titignan mo if ano yung value din na kaya mong i-add sa kanya. Kasi yung mentor mo, by spending a lot of time teaching you, equipping you, pagpunta sa pepresentahan niya, para sa invite mo, or pagpunta para i-training yung napasali mo, ay naku, sobrang dapat ma-appreciate mo na yun. Kasi si Mens, he's adding value sa'yo. Kung hindi mo nakikita yun, yung sinasabi ko kanina na action, yun yung action ni mentor. It speaks louder than words. Yung iba maririnig mo, ay love na love ko talaga yung leader ko na yun, na ganyan. Okay naman yun. Sigurado may action din na ginagawa. Pero minsan, paano kung hindi ganun yung language ng mentor mo? Diba? Titignan mo din yung action na ginawa niya. Baka mamaya ilang oras kanyang kinakausap Baka mamaya minsan, nag-away yung leader mo. Tutulungan kanyang ayusin Ilang oras yan. Minsan inabot pa ako madaling araw sa ganyan Tapos, 1 week later, aawayin ka. Diba? Mali yung mindset Kailangan kasi matutunan yung ganun Hindi dapat yan. Kaya tatandaan mo, action speaks louder than words. Mentor mo spends a lot of time sa'yo. Educating your team, diba? Tapos konting bottom line, si mentor nag-a-add ng value sa'yo. Nag-a-add siya. Ikaw, tanong, anong value ina-add mo? Baka kasi iniisip mo, hindi, ano rin naman yan grupo din naman yan Ay, hindi, trabaho niya yan diba? Tapos later, awayin ka. Diba? Do you like, gusto mo ba yung mga ganun tao? Diba? Hindi mo gusto yung mga ganun, diba? Pangit, diba? Siyempre, gusto mo yung mga tao na na-appreciate yung ginagawa mo. So, bottom line, wag yung gagawin yung mga ganun. Maling mindset yan, mga mens. Kailangan tatandaan ninyo, of course, you need to intentionally create that relationship, diba? Tandaan nyo, actions speak louder than words. Di man sinasabi ng mentor mo, tignan mo yung ginagawa niya sa'yo. Okay? Ayan. So, kaya ito yung tandaan mo, seek to intentionally add value and serve others as you lead. Okay?